Ito ang kasaysayan ng isa sa pinakamagaling na mayor sa Pilipinas. Kasing galing ba niya si Duterte? Totoo bang nilalatigo niya ang mga korap na politiko, magnanakaw, pati mga Diyos ng ipinagbabawal na bisyo? Bakit siya pinatanggal ng COMELEC sa pagka-mayor? May kinalaman ba dito si Ferdinand Marcos Sr.? Tara, alamin natin sa history. Si Meliton C. Jeronimo ay ipinanganak noong ika-10 ng Marso 1927 sa Baras, Rizal. Sa edad 8 taong gulang ay tinuturuan na siya ng kanyang ama ng sikaran, isang uri ng Filipino martial arts na nagpo-focus sa pakikipaglaban gamit ang paa. Ginagamit lamang ang mga kamay para i-block ang atake ng kalaban. Nagmula ito sa salitang sikad na ang ibig sabihin sa Tagalog at Kapampangan ay sipa o malakas na sipa. Pinaniniwalaan ng marami sa kanilang bayan na ang sikaran ay nagmula sa Baras sa mga angkan ng Jeronimo. Ang kanyang lolo Bonifacio Jeronimo kasi noong panahon na sakop pa ng Espanya ang Pilipinas ay nagsisilbi bilang isang cabeza de barangay sa Baras. Kilala sa kanyang lugar ang kwento ng kanyang husay sa sikaran at arnis na kanyang ginamit laban sa 5 bandido na armado ng machete at sibat. Mag-isa niyang nilabanan ang mga ito gamit ang 2 uri ng martial arts hanggang sa mapatay niya ang mga ito. Ang pangyayaring ito ay ang nagbigay ng inspirasyon sa batang si Meliton upang aralin din ang arnis at sikaran. Noong panahon ng ikalawang digmaang pangdaigdig ay nagawang sakopin ng Japan ang Pilipinas. Nang masakop ng mga sundalong Hapon ang probinsya ng Rizal ay nasaksihan ni Meliton ang kalupitan ng mga ito sa kanyang mga kababayan, lalo na sa mga kababaihan. Dala ng matinding pag-ibig sa bayan at pagnanais na maprotektahan ang mga kapwa ay sumali sa puwersa ng gerilla si Meliton sa edad na 17 taong gulang sa ilalim ng General Marking Unit at itinalaga siya sa F Company. Madaming laban na sinalihan si Meliton hanggang sa magtapos ang digmaan noong 1945. Pagkatapos nito ay ipinagpatuloy niya ang paghahasa ng kanyang talento sa sikaran habang ipinagpapatuloy ang kanyang pag-aaral. Dahil sa kanyang mga nakamit na tagumpay noong panahon ng digmaan ay binigyan siya ng pribilehiyong mapasali sa regular na puwersa ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Taong 1947 ay napabilang siya sa Philippine Air Force kung saan napansin ni dating Pangulong Ramon Magsaysay ang kanyang katangi-tanging performance at kinumisyon siya bilang second lieutenant na makakasama sa mga miyembro ng unit na lalaban sa mga naghihimagsik na komunista sa Central Luzon. Makalipas ang ilang taon ay ipinadala sa Japan ang kanilang unit upang siguruhin na maayos ang transportasyon ng ilang sasakyang panghimpapawid at mga gamit militar pabalik ng Pilipinas bilang parte ng War Repatriation Program ng Japan. Habang nasa Japan ay inaral ni Meliton ang karate. Nakilahok siya sa maraming karate tournaments at nanalo. Marami sa mga Hapon doon ang nakapansin at namangha sa kanyang galing sa pagsipa, lalo na ng biyakid, isang uri ng sipa sa sikaran na patalikod. 1 taon at 8 buwan ang itinagal ni Meliton sa Japan. Pagbalik ng Pilipinas ay binago niya ang sikaran mula sa pagiging tradisyon ng kanilang pamilya bilang self-defense at street fighting ay ginawa niya itong isang sport, isang tipo ng modern martial arts ng self-defense at sinamahan niya ng konsepto ng karate. Ika-10 ng Marso 1958, formal niyang binuksan ang Karate World Sikaran Brotherhood of the Philippines o KBP at isa pang titulo bilang Kapatirang Sikaran ng Pilipinas o KSP at parehong ipinarehistro sa Securities and Exchange Commission. Pagkatapos ito ay kinilala ng malaking bahagi ng mga asosasyon ng karate sa Pilipinas ang sikaran at sumali sa parehong KBP at KSP. Kalaunan ay sumali na din ang KBP sa Asian Karate Association at sa World Karate Do kasama ang Japan at Korea. Dito na nagsimulang lumaganap ang sikaran, di lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Kalaunan ay pinalitan ni Meliton ng pangalan ang asosasyon bilang Pandaigdigang Kapatiran Sikaran Arnis
o World Sikaran Arnis Brotherhood sa Ingles dahil kasama ang Arnis sa curriculum nito. Mas lumawak pa ang pagpapamembership sa Sikaran. Kasama na dito ang ibang mga bansa gaya ng Canada, Middle East, Germany at United States. Marso 1964, ginanap sa Japan ang kauna-unahang Asian Karate Tournament. Nagpadala na isang grupo ang Pilipinas bilang representative sa pangunguna ni Meliton Jeronimo kasama sina Rodolfo Kagawan at Gregorio Agaluz. Pagkatapos ng tournament ay idineklara bilang pinakamagaling na fighter sa event si Meliton. Sa ikatlong Asian Karate Tournament na ginanap sa Manila noong Nobyembre 1966, nanalo ng gintong medalya sina Jimmy Magbanwa at Ariston Bautista. Ipinagkaloob naman kay Meliton ng Asian Karate Association ang 10th degree red belt. Ang belt na ito, ayon sa regulasyon ng Asian Karate Association at World Karate Do, ay ang pinakamataas na rango na natamo ng isang dalubhasa sa martial arts na mayroong natatanging estilo at pinagmulan. Isang style founder, pioneer o grandmaster. Sa kasalukuyan, siya lamang ang kilalang Pinoy na mayroong 10th degree red belt. Taong 1969, muling nag-host ang Pilipinas ng isang Asian Karate Tournament kung saan unang beses nasasali ang Malaysia. Ang team mula dito ay pinamumunuan ni Emmanuel Kerubin, isang Filipino instructor ng Sikaran na ipinadala ni Meliton sa Malaysia upang doon magturo. Mula sa kanilang team ay nanalo ang Malaysian na si Patrick Lim. Upang ma-authenticate ang Sikaran bilang katutubong sining ng Philippine martial arts, ay magkatulong na lumikha sina Meliton at Emmanuel ng mga termino at Tagalog commands na ipinapagamit nila sa mga instructors ng KBP at KSP. Binigyan naman ng Philippine Institute of National Language and Recognition Award si Meliton para sa paglikha ng salitang Sikaran bilang martial arts at paggamit ng mga commands and terminologies na Filipino. Taong 1977, nagretiro sa militar si Meliton Jeronimo na may ranggong Lieutenant Colonel. Noong panahong ito ay sinasabing pinamumunuan ng mga opisyal na hayok lamang sa yaman ang bayan ng Baras, kaya't siya ang nilapitan ng mga tao upang mamuno at magkaroon ng inaasap nilang pagbabago. Dahil sa panghikayat ng mga tao ay pinaunlakan naman ito ni Meliton at tumakbo para sa posisyon bilang mayor sa darating na eleksyon na gaganapin sa ika-30 ng Enero 1980. Pero agad na kumilos ang mga kalaban niya sa politika upang mapigilan ito. Ika-8 ng Enero ay nagsampa ng petisyon sa COMELEC ang isang Juan Pendre upang ipa-disqualify si Meliton dahil sa political turncoatism. Ito ay iyong paglipat ng kinabibilangang political party 6 na buwan bago o pagkatapos ng eleksyon na ipinagbabawal noon sa ilalim ng Philippine Election Law. Ika-19 ng Enero, dinisqualify ng COMELEC si Meliton. 3 araw matapos ito ay nag-file ng motion to reconsider ang kampo ni Meliton at ito ay na-deny. Ika-28 ng Enero 1980, 2 araw bago ang eleksyon ay nag-file naman ang kampo ni Meliton ng petition for certiorari para pigilan ang COMELEC na ipatupad ang resolusyon nito. Sa parehong araw, naglabas ang korte ng temporary restraining order laban sa COMELEC. Natuloy ang halalan ng ika-30 ng Enero at nanalo si Meliton Jeronimo na may lamang na 325 na boto mula sa kanyang kalaban na si Bayani Ferreira. Ika-11 ng Marso 1980, naglabas ng resolusyon ang COMELEC na si Meliton ang nanalo bilang mayor ng Baras, Rizal, pero pansamantala lamang ito dahil nakabinbin pa ang desisyon ng korte sa petition for certiorari na inihain ni Meliton. Halos 2 taon din na nanungkulan si Meliton habang dinidinig pa ang kanyang kaso. Napakaikli pero naging mahigpit siya at matagumpay sa paglaban sa katiwalian at korupsyon sa lokal na pamahalaan. Paglaban sa ipinagbabawal na bisyo at pagbebenta nito at iba pang kriminalidad. Pero mas nakilala siya sa kanyang katangi-tanging pamamaraan ng paggamit ng latigo laban sa mga tiwali at masasamang loob na ito. Dito na siya binansagan bilang
Mayor Latigo ng kanyang mga nasasakupan. Ika-15 ng Pebrero 1982, inilabas na ng Korte Suprema ang kanilang desisyon na idiskwalipika si Meliton Geronimo bilang mayor ng Baras sa mga kadahilanang Number 1, simulat sa poll ay null and void ang kanyang Certificate of Candidacy. Number 2, idinedeklara ang lahat ng boto sa kanya bilang stray votes. Number 3, ipinroklama bilang nanalong mayor ang kalaban niyang si Bayani Ferreira. Number 4, ipinapa-turn over kay Meliton ang posisyon at opisina kay Bayani Ferreira. Ito ang naging desisyon sa kabila ng walang sinalihang partido, si Meliton Geronimo. Samantalang ang kanyang kalaban na si Bayani Ferreira ay miyembro ng Kilusang Bagong Lipunan, isang partido na pinamumunuan ng nooy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa parehong araw ay sinubukan pa niyang mag-file ng motion to defer action pero idinenay ito ng COMELEC. Ilang beses pa niyang sinubukang mag-file ng motion ngunit lahat ng ito ay idinenay na. Ika-3 ng Marso 1982, matapos na pangunahan ni Bayani Ferreira ang pagpupulong sa konseho ay sama-samang pumasok ng munisipyo sina Meliton kasama ang nasa 50 pa niyang mga tagasunod upang kubkubin ito. Sinasabing ang ilan sa mga ito ay armado. Ayaw nilang pababain sa pwesto si Meliton. Hindi inukupa ni Meliton ang silid ng mayor. Nanatili lamang siya sa ibang silid at sinabing hindi siya aalis doon hanggat gusto ng mga tao na naroon siya. Kung ito ay ipag-utos ng Pangulo dahil wala na siyang pagpipilian kundi umalis na lamang. Si Ferreira naman ay napilitang mag-opisina sa kanyang sariling bahay. Ang mga taga-suporta ng magkabilang kampo ay nagsimulang magtipon sa labas ng gusali na nagdulot ng takot sa mga lokal na mamamayan at pulisya na baka ito ay magdulot ng karahasan. Sa ikatlong araw ay dumating na ang tropa ng gobyerno pero nanatili ang tensyon sa magkabilang panig. Samantala, marami ng mga residente ang nagrereklamo dahil sa isang linggo nang hindi naaabot ang kanilang bayan na mga mahalagang serbisyo gaya ng koleksyon ng basura dahil sa standoff. Paralisado din ang mga official business sa munisipyo dahil dito. Ika-12 ng Mayo, matapos ang pagdinig sa COMELEC ay inilabas ang isang resolusyon at hinatulan si Meliton na nagkasala ng contempt at sinintensyahan ng 5 buwang pagkakakulong at pinagbabayad ng multang 1,000 piso. Pagdating ng ika-14 ng Marso, bandang 2 AM ay napilitan na ang mga militar na paalisin si Meliton at mga tagasunod niya na karamihan ay kababaihan mula sa gusali. Naghagi sila ng mga tear gas upang palabasin ang mga ito. Mayroon ding mga nagpapaputok ng baril mula sa panig ng Philippine Constabulary at nang marinig ng ibang tagasunod ni Meliton na may nabasag na salamin sa kanyang silid ay nagsipaghagi sa mga ito ng mga bote bilang ganti. Sa huli ay nadakip at pinusasan si Meliton at saka dinala sa bilibid sa Muntinlupa. Doon ay patong-patong na kaso ang isinampa sa kanya at sa kanyang mga tagasunod gaya ng usurpation of authority, violation of usurpation of authority of official, sedition, illegal possession of firearms, disobedience to a person in authority or the agent of such person, at alarm and scandal. Ika-19 ng Mayo, naghain ng petisyon si Meliton para sa habeas corpus na nagsasabing walang legal na basehan ang kanyang pagkakaaresto at pagkakakulong dahil sa ang resolusyon ng COMELEC na contempt ay inisyu ng mayroong matinding pang-aabuso sa pagpapasya at walang jurisdiksyon. Ika-27 ng Mayo, inisyu ng korte ang pagpapalaya kay Meliton habang hinihintay ang pagpapasya ng korte sa iba pang mga petisyon. Pagdating ng ika-16 ng Hunyo ay naghain ng ikatlong petisyon si Meliton Geronimo at 75 iba pa na humihiling ng pagbabasura ng mga reklamong kriminal na naunang inihain laban sa kanila noong mga buwan ng Marso, Abril at Mayo 1982. Sa huli ay napagdesisyonan ng korte na masyadong mabigat ang parusang 5 buwang pagkakakulong at
pinasyahan na ang kanyang pagkakakulong sa loob ng 13 araw sa bilibid ay sapat na upang magsilbing sintensya para sa kaso niyang contempt. Sa sumunod na eleksyon ay muling tumakbo si Meliton Jeronimo at bilang patunay na siya ang pinili ng mga tao ay nanalo siya. Sa pagkakataong ito ay wala nang naging hadlang at landslide ang kanyang pagkapanalo. 14 na taon siyang nagsilbi bilang mayor ng Baras na may dedikasyon at natatanging pamamaraan ng pagdidisiplina at pagpapatupad ng batas. Napanatili niya ang kanyang kredibilidad sa matagumpay niyang paglaban sa korupsyon, masamang bisyo at iba pang kriminalidad, gamit pa rin ang kanyang latigo. Bilang mayor, hindi pinabayaan ni Meliton ang sining ng sikaran at nagpatuloy pa rin sa pamumuno nito. Taong 2004, ang munisipyo ng Baras na siyang home of sikaran ay nagpasya ng resolusyon na nagdedeklara ng bawat huling Sabado ng Enero bawat taon ay magiging Sikaran Day at kasabay ng araw na ito ay gaganapin ang Sikaran National Tournament sa Baras. Ang lalawigan naman ng Rizal ay isinama sa kurikulum ng eskwelahan ang sikaran bilang bahagi ng kanilang physical education. Dahil sa pagkilala ng kanyang makulay na karera bilang Grandmaster ng sikaran at Mayor Latigo ng Baras, ay isinapelikula ang kanyang buhay noong 1991 sa pelikulang pinamagatang Mayor Latigo, kung saan ang kanyang karakter ay ginampanan ng veteranong aktor na si Eddie Garcia. Naging blockbuster ang pelikula. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Meliton Jeronimo? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.